Nick, tinignan lang siya ng asawa at tuloy-tuloy na humakbang patungo ng parking area. Nasa loob na lang sila ng sasakyan at lahat ay hindi pa rin nagsalita si Nick na malalim pa rin ang iniisip. Naiwan yun sa insidenteng nangyari kanina. Bumaba ang driver at may chinek sa tagiliran ng sasakyan kung kaya naman sinamantala yun ni Criza. Walang hirap na hinarap niyang asawa at ikinulong. Sa dalawang palad ang mukha nito at pilit na hinuli ang mga mata. Hindi ka pa rin ba kalmado, Nick? Ayos na kaming mag-ina. Ano ka ba? Narinig mo rin naman ang sinabi ng obi ko kanina, hindi ba? Kumurap-kurap lang si Nick. Kitang-kita ni Criza na sobrang guilty pa rin sa nagawa niya kanina sa kanila. Masuyo niya hinalikan ang labi nito at kapag daka ay tinignan niya ang reaksyon. Hindi nagbago ang reaksyon ni Nick na parang ang laki ng kasalanan kung makatingin sa kanya. Muli siyang hinalikan ni Criza. Bahagya pa siyang kinagat-kagat ang pang-ibabang labi ng asawa ng sa ganun ay mahimasmasan. Para kasing wala pa rin to sa kanyang sarili Namula ng mga mata ni Nick, bahagyang nahihikbi ang kanyang mga labi. Malalim pa rin ang titig sa mukha ni Criza. Gusto mo pa ba akong magalit? Papanatilihin mo pa ba ang pananahimik ha? Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Huwag mo kong daanin sa pananahimik mo dahil naiinis ako. Sa ginawa mo, pinapag-alala mo ako at mahigpit na siyang niyakap ni Nick kung kaya naman natigilan na siya sa mga sinasabi pa. Sa sobrang higpit noon ay parang nakalimutan niyatang buntis siya. Nang marinig ang singhot ni Nick, otomatikong marahang hinaplos na ni Chris ang likod ng asawa na panay ang hikbi. Hindi na ito nahiya sa driver nila na pumasok na ng sasakyan at saglit na sumulyap sa kanila sa likuran ng kotse. Ilang minuto lang yun pero nabasa kaagad ni Criza ang dumaang pagtataka ng driver. Matapos na umiiyak ni Nick ay muling bumalik ang sigla ng katawan at ngiti nito. Gaano tayo katagal sa office mo? Tanong ni Criza habang masuyong inabutan siya ng wipes upang ipunas yun sa muka. Sinubukan ni Criza na kausapin si Nick habang umaandar ang kotse ng malibang. Gusto niyang pagaanin ng paligid dahil baka mamaya bigla na naman tumatulala. Nakasandalas siya sa isang balikat nito habang ang isang kamay naman ni Nick ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Gustong-gusto yun ni Criza. Kinakalma kasi nitong kanyang isipan. Bilang ganti ay hinihimas naman niya ang medyo tumutubo ng balbas sa ibaba ni Nick. Sa pagmamadali nila kanina ay nakalimutan nitong mag-shave. Kinikiskis niya pa doon ang likod ng kanyang palad habang tinitignan ang anggulo ng asawa kung saan ay poging-pogi. Noon niya napagtanto na ang gwapo pala nito, lalo na doong anggulo. Idagdag pang pamumula ng kanyang ilong at mga mata. Mga 30 minutes lang siguro, Chris. Pagdating ng opisina ni Nick ay kaagad niyang hinanap ang documents na kanyang sinasabi habang pinapanood naman siya ni Criza na prenteng nakaupo lang sa sofa. Nasa harap ng babae ang pinakuha niyang tubig. Inalok siya kanina ng sekretary ng tea o kung hindi naman ay juice, ngunit tinanggihan niya ito. Okay na sa akin ng tubig lang. Sure po kayo, Mrs. Bentacourt? Baka may iba po kayong gusto. Okay na ako dyan. Ngumiti lang ang sekretary sa kanya at tumango. Hindi na muli pa siyang kinulit. Ilang saglit na nawala at pagbalik ay dala na ang baso ng tubig. Sabay na napalingon ng mag-asawa nang muling bumukas ang pintuan ng office at sumungaw na naman doon ang ulo ng secretary. Parehong puno ng katanungan ng kanilang mga mata nang ipakita nitong dumating umanong package. Dito po naka-address sa office mo, Attorney Bentacourt, pero para naman po pala sa inyong asawang package. Paliwanag ng secretary ng tanongin ni Nick kung kanino yon. Makahulog ang nagkatinginan sina Chris at Nick na kapwa naguguluhan pa rin tungkol sa package. Wala naman kasi silang ini-expect na darating. Kung may kailangan man sila sa bahay o ano ay sa physical store nila pumupunta. Upang mamilit hindi rin naman sila mahilig na mag-order sa online. Kanino galing? Iniwan ni Nick ang kaharap niyang tambak ng mga folder ng documents upang ituon ang almuong atensyon doon. Napatayo naman si Chris habang iniisip pa rin kung sinong maayari at posibleng magpadala ng package. Palaisipan na kasi yun sa kanya. Ang sabi po dito kay Mr. Armando Celis to nang galing Attorney Bentacourt. Pamartsyang lumapit si Nick sa sekretary na marinig niya kung kanino galing yon matapos sa saglit na lumingon sa kanyang asawa na gulantang pa rin. Tinanggap na ito't ilang saglit na siniyasat muna ni Nick ang package bago humakbang patungo sa sofa na kinaroroonan ng kanyang asawa. Pareho nilang tinignan iyon, alam kong bubuksan. Paano natin malalaman ang laman kung hindi natin bubuksan? Tanong ni Criza dahil parang ang gusto ni Nick ay huhulaan lang yun at walang plano namang buksan.
Ako na magbubukas. Agad dinig sa kanya na maliit lang naman ang box. Baka mamaya kung anong laman nito tapos magulat ka pa. Mahinang natawa si Krisa. Sa pagkakaroon nito ng malalang trust issue sa musician na noon ay halos sambahin nito mula ulo hanggang paa. Hinayaan na lang naman siya ni Krisa na pinanood ang pag-unboxing. Ano to? Tumambad sa kanilang isang USB na isang sobre sa loob ng small box. Iginalaw ni Krisa ang magkabilang balikat niya dahil wala rin naman siyang idea kung ano yon. Halika Chris, dun tayo sa harap ng computer ko. Upang tingnan ang laman nito. Tahimik naman na sumunod si Krisa matapos na ubusin ang laman ng baso ng kanyang tubig. Matapos na ayusin yun ay magkasama na nilang pinanood ang kung anumang laman ng naturang USB. Ganun na lang ang gulat ni Krisa nang makita niya na video pala yon ng anak-anakan nitong si Nelia habang nahihirapan. Nagawa pa nitong malungkot na ngumiti sa kumukuha noon na para bang inaasahan niyang gagawin nilang video. Nakaawang ang bibigat-higit ang hininga na mabilis na hinarangan ng katawan ni Nick ang screen ng kanyang computer matapos na marahang itulak papalayo sa harap noon ng survival chair niya kung saan tahimik na nakaupo si Krisa upang iiwas lang doon ng asawa. Hindi pa doon na contentive si Nick, pinati niya pa ito habang alalang-alala na sa kanyang asawa. Tinukod ng dalawa niyang kamay sa magkabilang gilid ng lamesang nasa likuran niya. Nakatingin pa rin sa mukha ng asawa. Hindi natin kailangang panoorin ng ganitong klase ng video, Chris. Ano ba namang pumasok kay Tito Mando at nag-send pa ng video? Tapos na, nangyari na. Ayaw ba nilang mag-move on sa nangyari? Problemadong habol ang hingang tanong ni Nick nang umaalalang-alala naman sa reaksyon ng asawa. Lumipas ang ilang sandali bago natauhan si Krisa na mabilis tumayo sa kanyang upuan at lumapit kay Nick. Akmang hawiin na niya ang katawan ng asawa sa harap ng screen nang biglang bunutin ni Nick ang USB na nakasalpak sa bisilid sa kanyang bulsa. Sinamaan siya ni Krisa ng tingin ngunit hindi alintana yun ang abogado. Mabuti na yung magalit to sa kanya at magtampo kaysa mapahamak pa sila. Hindi niya yan ipapadala kung hindi mahalaga. Baka may gusto siyang sabihin sa akin o sa atin. Kaya pinadala to ni Mr. Celis. Hindi ka ba curious, attorney? Kasi ako, sobrang curious na curious. Ayaw maging sarado ng isipan ni Krisa sa posibilidad na yon. Hindi naman siguro hibang ang matanda para i-video si Nelia tapos ipapanood sa kanila. Naniwala si Krisa na may ibang pakay ang musician. Yun ang gusto niyang malaman at ipaintindi kay Nick na tila babuo ng desisyon na huwag nang panoorin. No, hindi ako papayag na makaapekto to sa'yo at sa anak natin. Iba na lang ang hilingin mo, Chris. Huwag nang bagay na to dahil hindi ako papayag na may iba na namang mangyari at... Nick, please. Ayos lang naman ako. Wala ka namang dapat na ipag-alala sa akin. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Krisa, ay mariing tinanggihan yun ni Nick. Kaya niyang i-spoiled ang asawa sa maraming bagay pero sa bagay na yun ay hindi pwede. Hindi niya hahayaang mapanood niya yun tapos mamaya siyang mahihirapan. Muling binilikan ng abogadong hinahalungkat niyang documents at nang makuha yon ay nagpasya na silang umuwi ng penthouse. Hanggang sa makauwi sila ay wala pa rin inig si Krisa ang pinaramdam kay Nick ang sama ng loob. Iniisip niya na hindi naman siguro gagawa si Mr. Celis ng ikakapahamak niya. OA lang talaga si Nick kaya ayaw nitong pumayag. Gayon pa man naintindihan niya ang asawa. Concern lang ito pero sinisigurado naman niyang okay siya. Nick, no Mrs. Bentacourt. Hilingin mo ng ibang bagay sa akin, wag lang ang walang kwentang USB na pinadala ni Tito Mando. Hindi ako papayag. Kahit na magtanim ka ng galit sa akin, hindi ko ibibigay sa yung gusto mo. Hindi mo papanoorin ang video. Ginigil trip ka lang nila. Kokonsensyahin. It's not your fault. Hindi na pinagpilitan ni Chris ang gusto. Pagkapasok nila ng penthouse, idiretso siya sa silid habang sinik naman sa study room niya. Matapos na ilak ang pintuan ng kwarto, kinuha ni Krisa sa bag niya ang sobrang kasama ng USB sa package. Mukhang nakalimutan yun ni Nick kung kaya naman hindi na nito hinanap pa. Nakatuon kasi ang buong atensyon ng abogado sa laman ng USB. Hindi man na ako apektado sa Nelia na yon. Naniniwala pa rin ako na hindi ipapadala to ni Mr. Salis kung wala lang. Malamang importante yon. Nakaupo siya sa may edge ng kama kung saan ay maingay na binuksan na niya ang sobre. Hindi niya nainisip pa kung makita man siya ni Nick kung sakaling papasok ng silid nila. Krisa, alam kong huli na pero humihingi ako ng tawad sa biglaang pagsulpot ko sa buhay mo. Humihingi ako ng tawad na hindi kita kaagad hinanap, lalo na noong maliit ka pa para ako ang kinamulatan mo at nagpalaki sa'yo, hindi ang ibang tao. Pinagsisisihan ko na iniwan kong mama mo at pinili kong maikasal sa ibang babae.
Hindi ko alam na may isang ikaw na nasa sinapupunan niya noon. Oo, kinasal ako sa iba. Oo, pinili siya dahil may pangarap ako. Sa maniwala ko sa hindi, bumalik ako. Kinausap kong mama mo pero tinanggi niya na akong ama mo. Sinabi niyang ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya at hindi ako. Nitong huli ko na lang nalaman ang maisip ko na hanapin ang kwintas na ibinigay ko sa mama mo. Nagbabaka sakaling ipasuot niya sa'yo. Tama nga ako, nasa iyo to. Match din ang mga DNA natin na natagpuan ko. DNA bank, mahirap paniwalaan pero nangyari. Kung hindi mo man ako matatanggap na ama, hindi kita pipilitin. Didistansya ako. Nasaktan kita. Patuloy pa ba kitang sasaktan? Hihintayin ko na lang siguro na dumating ang panahon na mapatawad mo ko kahit hindi mo na ako magawang tanggaping muli sa buhay mo. Hindi rin naman ako mayaman, wala akong sapat na kakayahan upang agad kang mahanap kaya natagalan. Asawa kong mayaman, siya ang sumuporta sa akin financially upang makapag-aral. Hinintay ko pa na mag-boom muna ang career para magkaroon ng sapat na panggastos financial. Hindi na mapigilan ni Chris ang lumabong mga mata at saglit na tumigil sa pagbabasa. Parang nilalamukos ang puso niya nang malaman ang point of view ng ama. Hinayaan niyang mahulog ang mga buti ng luha na kusang na malispis sa kanyang mukha. Siguro dahil sa lukso ng dugo, ni-imagine niya ang struggles ng ama lalo na't sinabi nitong hindi naman siya mayaman. Kung anong meron siya ngayon ay kanyang pinaghirapan. Naisip pa lang na inalipin to ng naging asawa kapalit ng pagsuporta sa karera niya. Parang hindi na magawang abutin pa ng isipan ni Krisa kung anong nararamdaman ng ama. Bakit pa kasi pinilit mong abutin ang pangarap mo kung hindi mo naman kaya? Sana naging normal na tao ka na lang pero masaya dahil kasama mo kami ni mama. Kung hindi mo siya iniwan, kung pinili mo siya at hindi ka naghanap ng iba, buhay pa sana si mama. Mayaman si mama kung pinili mo lang manatili sa tabi niya at hindi mo pinasama ang loob niya. Habang nasa sinapupunan niya ako, hindi sana tayo humantong sa ganito. Hindi sana ako lumaking hindi kakilala at nangungulila sa yakap ng tunay na ama. Hindi na malaman ni Krisa kung alin sa kanilang nagsasabi ng totoo. Iba ang version ng side ng mama niya, iba ang version ng mama niya nung buhay pa. Iba rin ang version ng papa niya. Ganun pa man isa lang ang nasisigurado niya. Hindi na nila maibabalik pang bagay na tapos na. Walang mangyayari kung paulit-ulit nilang uungkatin. Ganun pa rin naman ang hatid ng sakit noon sa kanya. Wala pa rin katumbas dahil sa lahat ng apektado sa dalawang partido, siya yung naiipit at wala ng iba. Minabuti ni Krisa na ituloy pang kanyang pagbabasa matapos napunasan ng kanyang mga luha na pumatak na sa sulat. Yung issue naman tungkol kay Nelia, wala ko namang paliwanag kung hindi kasalanan kong lahat. Aakuin ko yon kung bakit kayo humantong sa ganito. Hindi ako pwedeng magdahilan para lang maging mabangong pangalan sa'yo. Ang kalakip na video ay si Nelia dahil bago siya mawala, gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Gusto niyang paulit-ulit na humingi ng sorry dahil sobrang naging makasarili siya. Ilang beses kanyang pinahamak at sinaktan. Hindi rin siya umaasa na mapapatawad mo, pero gusto niyang humingi ng paumanhin sa lahat ng maling nagawa niya. Hindi lang sa'yo pati rin sa iyong asawa. Inaako niya ang pagiging makasarili niya at masamang babae. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon na muli kang makita, sana sa mga sandaling yun ay makaya mo na akong mayakap. Habang buhay ako, hindi ako magsasawang hintayin ng panahon na mapatawad mo. Kahit matagal, kahit sa huling hininga ko pa yon, palagi kang mag-ingat, Krisa. Nagmamalaki ako at pakaramdam ko ay napaka-bless ko na nagkaroon ng anak na gaya mo. Maganda at napakatalentado. Hanggang sa muli, Armando Celis. Samantala, sa loob ng study room ni Nick ay pinili niyang panoorin ang video ng mag-isa. Siya na lang ang magkakwento sa asawa kung sakaling pilitin pa rin itong mapanood iyon. Para sa kanya wala naman doong mahalagang parteng umiikot lang sa paghingi ng tawad ni Nelia. Paulit-ulit na sorry na para sa abogado ay sobrang late na. Paano pa nila ito makakausap wala na nga siya sa mundo. Kung noon ka pa sana nang hingi ng tawad sa asawa ko. Sana bago ka na mahinga may bonding kay ni Krisa kahit na papano. Sambit niya na hindi mapigilan ang lungkot. Kahit papano naman ay may nakaraan sila. Ilang minuto lang ang video kaya naman nang matapos yun ay sinilip ni Nick ang asawa sa sala. Kung naroon ito at nakatambay. Yun kasi ang favorite na tambay ni Krisa madalas kapag nasa penthouse sila. Wala ito doon. Matapos na ligpitin muli ang USB. Ay lumabas na siya ng study room. Pwede naman niyang ipakinig sa asawang audio sana ng video. Huwag na lang itong panoorin yun. Kilala niya asawang hindi mapipigilan itong mahabag sa itsura ni Nelia na hirap na sa paghinga. Baka mamaya makasama pa yun sa asawa. Hindi lang sa asawa, baka pati sa baby pa nila. Chris, paglabas pa lang ni Nick sa pintuan ay tinatawag niya na to. Masyadong tahimik ang paligid kaya alam niyang
Nasa loob ito ng silid nila at nagtatampo. Lalambingin na lang niya. Alam naman niyang hindi siya nito matitiis. Sinubukan niyang buksan ang pintuan ngunit napakunotang noon niya na hindi niya yun magawang itula kahit ilang subok niya. Ginapangan na siya ng kakaibang kaba na mapag-alamang nakalak yun mula sa loob. Kailanman hindi yun ginawa ni Krisa kahit na may misunderstanding silang dalawa o sobrang pagtatampo nito sa kanya. Ngayon lang yun. Chris, sinubukan niyang malakas na katakin yon ng ilang beses ngunit nang hindi pa rin ito sumagot, ay iba na sumagi sa utak niya. Halos magbuhol ang kanyang mga binti na patakbong tinungo ang lalagyan ng kanilang mga susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan yon upang tumambad lang sa kanyang harapan ang bulto ng asawang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Hinang-hina at kabang-kabang nilapitan niya ito habang nakatitig ang mga mata sa hawak na kapirasong papel habang walang patidang bagsak ng kanyang mga luha. Walang imik na niyakap na niya ito. Bakit ba nakaligtaan niya na may kasama nga palang sobre ang package na paniguradong yun ang dumudurog dito? Hush baby, halik niya sa noon ng asawa. Mabilis na tinuyuninik ang bakas ng mga luha ni Krisa gamit ang likod ng palad niya. Hindi pa doon na kontentong abogado at ginamit pa niya ang laylay ng kanyang suot na damit dahil sa patuloy na bagsak ng mga luha ng asawa na mas dumami pa yata. Gusto ko siyang makita, Nick. Deklara ni Krisa na alam ni Nick ang tinutukoy. Shh, let's talk when you feel better. Oras ang tinagal bago tuluyan tumigil si Krisa ng mugtong-mugtong mga mata. Nanatiling yakap lang siya ng asawa buong oras na yon. Hinahagod ang likod. Sinasalo ang tirang patak ng mga luha. Pilit na pinapagaan ng abogadong pakaramdam niya at nang lubusang maampat ang luha, mali siyang nginitian ni Nick pagkatapos na mabilis at magaang halikan ng labi. Ayos na bang pakiramdam mo? Tumango si Krisa pero nakasandal pa rin ang ulo niya sa dibdib ng asawa. Noon na lang siya umiyak ng sobrang lala. Saka matagal. Gusto mo ng tubig? Muling tumango si Krisa. Tinulungan siya ni Nick na sumandal sa headboard ng kama. Bahagya pa nitong menesahe ang binti niya. Dito ka lang, kukuha lang ako sa kusina. Anong gusto mo, Chris? Cold or warm? Warm? Tumango si Nick at kagad na lumabas ng silid. Ilang minuto lang at bumalik na ito. Inalalayan pa nitong mainom niyang tubig. Thanks a lot, Nick. Are you tired? Gusto mo na bang mahiga? Let's cuddle. Ibinigay ni Nick ang gusto ng asawa. Hindi na niya binuksan ng usapan tungkol sa video. Hinintay niya ng asawang magbukas ngunit hindi nangyari dahil hindi nagtagal ay nakatulog ng asawa habang nakaunan sa mga bisig niya. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya habang tahimik na pinagmamasdan niyang asawa. Hindi mo kailangang magpatawad agad dahil pressure ka, Chris. Dahil feeling mo kailangan mong gawin. Gusto kong magpatawad ka dahil natanggap mo na. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng insidenteng yon bago nila muling napag-usapan. Kinuwento na lang ni Nick sa asawang laman ng video. Matamang pinakinggan naman ni Krisa yon. Hindi na rin to nagpilit na panoorin. Dahil tungkol naman sa sulat, hindi na lang nila napag-usapan pa dahil nabasa rin ni Nick. Hindi na inungkat ni Krisa tungkol sa ama pero alam niya sa puso niya na gusto niya itong makita at saka makausap na rin. I don't think na uwi sila dito pero malay natin kung tatawagan mo. Baka kapag sinabi mo na gusto mo siyang makita, umuwi siya. Komento ni Nick nang tanungin niya kung posible bang umuwi si na Mr. Silas sa bansa. Gusto mo subukan? Call him now, baby. Umiling si Krisa, parang hindi pa naman siya ready. Kaya siguro sa sunod na lang yon. Sa sunod na lang, ilang araw pa na medyo naging matamlay si Krisa. Kung kaya naman hindi na siya pinayagan ni Nick na magpunta-punta ng music center. Nag-hired sila ng kakilala ni Nick na siyang nagpapalakad noon ngayon. Wala namang naging reklamo si Krisa. Madalas siyang kasama ni Nick sa office dahil anito mas panatag siya kung makita niya doon ng asawa habang nagtatrabaho. Pasensya na Rita, sa tingin ko hindi kami makakapunta. Masamang pakiramdam ko, bawi na lang ako kapag naging okay na ako. Araw ng kasal yun ng kaibigan niya si Rita at kakilala naman ni Nick na si Rodel. Tumanggi si Krisa na pumunta dahil sa masamang pakiramdam niya na alam niyang lalala kung pipilitin niya. Isa pa ayaw niya makihalubilo sa maraming taong imposibleng wala dahil sa kasal ang pupuntahan nila. Gusto lang niyang manatili sa loob ng silid ng araw na yon. Hindi rin pumasok ng opisina si Nick kahit na ilang beses nang itinaboy ni Krisa. Hindi naman siya pinilit ng kaibigan dahil naunawaan itong kalagayan niya. Ganon? Sayang naman Krisa. Alam ni Krisa ang frustration nito dahil medyo matagal na sila noong huling nagkita. Hindi na rin niya nasubaybayan pang pagkikipaghiwalay nito sa dating asawa na si Zeke na naging matagumpay naman ng divorce nang dahil sa mga naging problema niya at mga hindi inaasahang bagay.
Ganun pa man ay masaya siyang lumagay na rin sa tahimik ang kanyang kaibigan at natagpuan na nitong tunay na kaligayahan sa piling ni Rodel kahit pang dami rin itong struggles sa buhay. Masaya siya kahit na minsan na lang sila kung mag-usap nito. Alam mo gusto kong pumunta kaso hindi ko naman kaya. Unawain mo sana ako Rita. Oo na, pero sa binyag ng anak namin, wag kang mawawala ha. Ninang ka. Sorry ka na lang dahil ako ng unang aanak. Hindi bang usapan natin ang maunan siya magiging ninang? Sa wakas ay natalo rin kita, Krisa. Pagak na natawa si Krisa kung kaya naman medyo nilingon siya ni Nick. Nasa paahan niya ito ng kama nila at nasa kandungan ng laptop. May tinatapos na trabaho. Napag-alaman din ni Krisa na nauna pa pala sa kanyang mabuntis ang kaibigan at wala rin siyang kaalam-alam sa bagay na yon. Sa dami ng problema, nakaligtaan niya kaya naman naungusan siya at hindi gaano napaghandaan ang pasabog nito. Hindi niya napansin noong libing ng kanyang ama nang akala niya tumabalang ang kaibigan at hiyang-hiya sa pag-aalaga ni Rodel. Ibang taba na pala yung nakita niya kung hindi baby na. Kaya naman heto, nang aasar. Oo naman, exception na yon. Ibang usapan na. Paniguradong pupunta kami ni Nick. Aasahan namin yan, Krisa. Huwag mo kong paasahin. Kami nang pupunta kung nasan ka ng inaanak mo kapag hindi kayo pumuntang mag-asawa. Para lang magkita. Natawa na naman si Krisa. Napasulyap na naman tuloy si Nick sa kanya. Tumagal din yun ng mga ilang minuto sa kanyang mukha. Oo nga, para ka namang niloloko palagi. Hindi yun natupad na sa binyag na mangyayari dahil mas napaaga. Isang linggo matapos na mga anak ni Rita, hindi pumayag si Krisa na hindi niya ito kagad na makita. Kaya naman may pa-welcome ang pamilya Mondragon sa kanilang baby boy. Pinilit niyang dumalo sila ng kanyang asawa. Wala namang ibang magawa si Nick na kahit may importanteng meeting ng araw na yon ay ibinigay ang hiling ng asawa. Ang tanging alam na love language niya dito ay ang pagbigyan to sa lahat ng kanyang gusto basta hindi lang makakasama yun sa kanya. Hi baby, ang cute mo naman. Sinong kamukha mo? Bakit parang ang layo mo sa mami mo? Ang daddy mo ba ha? Bawal halikan. OA na kaagad ang harang ni Rita sa nguso ni Chris ang pahalik na sa baby. Napanguso si Chris at masamang tinignan ng kaibigan. Kapag daka ay parang talunang nilingon niya ang asawang si Nick na kasalukuyang kausap na si Rodel. Ayoko lang siyang magkasakit. Hindi ko sinasabi na may sakit ka ha. Mabuti na ang nag-iingat. Baka nga kapag baby mo pa yan, kanina mo pa ako pinandilatan ng mata. Ang damot naman. Pero sige na nga. Sambit ni Krisa na kahit unang beses na humawak ng baby ay halatang ingat na ingat. Oops, gumagalaw ang baby ko. Dama niya siguro may karga akong ibang baby ngayon. Namimilog ang mga matang hagikik pa doon ni Krisa. Namumula na. Lagot ka, nagsiselos na yan agad. Sabay pa silang natawa ni Rita sa sinabi nito. Kung tututol noon ang pamilya Mondragon sa kasal ni Rita at Rodel ay baliktad yun ngayon na pinanganak ng kanilang apo. Niregaluhan pa nila ng villa si Rita para doon umano palakihin ang kanilang mga magiging apo sa mag-asawa. Natawa lang si Krisa nang malaman yon. At least, bumait na mga in-laws ni Rita kahit sinusuka siya. Hindi niya tuloy napigilang lingunin si Blue na kanina pa panay ang sulyap sa banda nila. Walang asawa nito kaya hindi niya alam kung ano nang ganap sa pagsasama nila. Nang muli pang magtama ang tingin nila, una nang ngumiti si Krisa. Sinuklian naman yun ni Blue nang kung tingnan siya ay para bang hinayang na hindi silang nagkatuluyan. Naputol din naman kaagad ang tinginan nila nang humarang na si Nick doon at iba ng tingin ipinupukol nito. Kamustang pakikitungo ng pamilya ni Rodel sa'yo? Baling muli ni Krisa sa kaibigan matapos na mahinang natawa sa ginawa ng kanyang asawa. Laki na nga ng tiyan niya, nagsiselos pa rin talaga kay Blue. Ayos naman ang pakikitungo nila. Ikaw ba? Anong ako? Ayos na ayos sa akin ng mga benta ko at alam mo yan noon pa man. Buhay Reyna kaya ako doon sa poder nila. May kayabangan niyang sagot sa kaibigan. Mukha nga Krisa, under na under mong asawa mo. Akalain mo yon, ang number 1 na abogado ng bansa, mahal na mahal ka? Naghagikikan pa ang dalawa kapag dakay nagkatinginan na merong kahulugan. Sino ba kasi mag-aakala na hahantong doon si Krisa na tanging mailabas lang ang ama sa kulungan ng tanging hangad? Masaya na parehong buhay nilang magkaibigan. Eka nga sa mga sandaling iyon ay wala na silang ibang mahihiling pa. Okay na silang pareho. Ako naman, Mrs. Bentacourt, magpa-practice na ako para paglabas ng anak natin. Hindi na ako mag-aalangan pa. Lapit ni Nick na hindi na malayan ng dalawa. Tinaasan siya ni Rita ng kilay, samantalang tumawa naman si Rodel na kasunod nito.
Pwede ko bang hawakan, Rita? Mukhang ang laki ng duda mo ha. Huwag kang mag-alala, iingatan ko. Alam ko kung anong hirap ang gumawa niyan. Halakhak pa ni Nick na nilingon si Rodel na nakihalakhak. Humalakak na rin si Krisa na may panunokso ang mga matang kaharap ng kaibigan. Halatang may comment na naman. Mahirap nga pero masarap naman. Mrs. Bentacourt, hindi ikaw ang kausap ko. Pinandilatan ni Nick si Krisa ng mga mata na mas ikinahagalpak nilang apat doon. Bakit nagsasabi lang naman ako ng totoo? Giit ni Krisa na pulang-pula ang muka. Napailing na lang si Narita at Rodel sa kalokohan ng babae dati ay inosente. Oo naman, Attorney Bentacourt. Basta, ingatan mo kahit masarap ang gumawa niyan, ingatan mo pa rin at ang hirap manganak. Tura ni Rita bago pa humirit si Krisa. Nick na lang, total kaibigan ka naman ng asawa ko. Magiging magkumari na rin tayo, hindi ba paring Rodel? Muling nilingon nito si Rodel na natatawa pa rin sa usapan nila. Napipilitang ngumiti na si Rita sa bakas pa rin ng labis na pagkailang sa pagiging high profile ng asawa ng kaibigan kahit na nagagawa nito makipagbiruan sa kanila. Kita pa rin niya ang patlang ng kanilang pagitan. Parang ang hirap nitong biruin. Kailangan na palaging seryosohin dapat. Hindi talaga siya sanay. Hindi niya sukat akalain na asawa na ito ni Krisa. Titig na si Krisa ng kargahin na ninikang anak ni Rita. Para siyang maiiyak na. Ni-imagine na kasi niya kung masigit pa doon ang magiging masayang reaksyon ng asawa kapag anak na nilang karga ng mga bisig nito. Malamang oo. Dugo at laman nila yon, baka nga maiyak pa siya. Chris, hindi ko na mahintay na ilabas mo na rin ang baby natin. Kumurap-kurap na nilingon ni Nick sa kanyang asawa, naiyak na. Mabilis namang lumapit si Chris at medyo yumakap sa asawa habang tinititingnan na rin mukha ng bata. Gusto niya na rin yun, dangan lang at ilang buwan pa bago magpakita ang anak nila sa kanila ni Nick. Mahirap namang pilitin nilang lumabas na. Kamukha ko sana. Ikaw lang, dapat kamukha nating dalawa Mr. Bentacourt. Isa lang ba yan? Ang laki niya ha? Singit ng ni Rita, natatawa na sa reaksyon ng mag-asawa na parang batang mag-aagawan kung sinong kamukha sa kanilang dalawa. Kung dalawang laman yan kahit hindi kayo mag-agawan dahil paniguradong magmamana sila sa inyo. Natahimik si Nick na parang may nasaling sa damdamin niya. Hindi pa rin niya nasasabi kay Krisan tungkol sa miscarriage niya noon sa isa. Twins dapat ang magiging baby nila kung hindi lang yun nangyari.